It turns out na hindi pala talaga tatay ni Bonnie si Kuma. Paano? Bale lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1098 at may title nga daw itong paparating na chapter na The Birth of Bonnie. Sa title pa lang ay magkaka-idea na tayo na itong paparating na chapter ay related pa rin sa flashback ni Kuma, which is totoo dahil ang unang ang impormasyon sa spoilers ay sinasabi nga na itong nakita daw nating pagkidnap kay Genie sa last chapter ay indeed na related sa world government, since pagkakuha nga daw kay Genie pinwersa daw siyang ipakasal sa isang celestial dragon. Pero 2 years later nga daw pinakawalan din itong si Genie sa Merijoa dahil nagkaroon nga daw siya ng isang deadly disease. Kaya naman pagkalabas nga daw ni Genie agad niyang kinontak itong si Kuma, which is na pick up naman daw kaagad ni Kuma yung lokasyon neto at instantly niya itong pinuntahan. Pero pagdating nga daw ni Kuma huli na ang lahat, patay na nga daw itong si Genie. At ang mas masakit pa doon may dala-dala nga daw sanggol itong si Genie. At yes, ito na nga si Jewelry Bonnie. At gaya nga daw ng namatay na si Genie na may deadly disease, taglay nga rin daw ito ng sanggol na si Bonnie. Sa sumunod na impormasyon pa nga sa spoilers sinasabing makikita na daw nating pinapalaki ni Kuma itong si Bonnie hanggang sa tumanda na ito. At sa huling impormasyon nga sa spoilers makikita daw natin sa pagtatapos ng chapter na itong si King Bekuri daw nagbalik sa Sorbet Kingdom at muli na namang ng gulo. So probably dito i-connect ni Oda kung bakit tinatawag na tyrant itong si Kuma. Bale ayan na nga yung buong impormasyon ng spoilers. Ngayon ipaliwanag na nga natin yung mga pinagsasabi sa spoilers na to. Unahin na natin itong sinasabing pagkidnap kay Genie. So may clue na nga tayo sa kung sino ang kumidnap kay Genie. At related nga ito sa mga celestial dragons at world government, since sinasabi nga na pwersahan daw siyang ipinakasal sa isang celestial dragon. So may theory na nga tayo patungkol dito. Kung hindi nyo pa nga napapanood I suggest na panoorin nyo na. Anyway, nabanggit ko nga sa video na to yung 4 na possible na kumidnap kay Genie. At so far nga pasok pa rin sila sa criteria na nalaman natin sa spoilers, since mga related nga sila sa world government at celestial dragons. Sa part naman ng sinasabing deadly disease na tumama kay Genie dahil sa nakakontak nga daw ito ng kung sino man, nung una ko ngang mabasa tong spoilers na to ang unang ang pumasok kaagad sa akin yung disease na Amber Lead Syndrome. Yes, yung disease na pumatay sa buong Flevance, which is dito nga nang galing si Trafalgar Law. Pero nung kinumpute ko nga yung taon na-realize ko ngang medyo malabo na ito yung tumamang disease kay Genie, since pinatay nga itong mga taga Flevance nung 10 years old pa lang itong si Trafalgar Law. Meaning kung 26 years old na ngayon itong si Law 16 years ago naganap itong pangyayari na to. Samantalang itong pagkidnap kay Genie naganap 14 years ago. At 2 years after pa siya nagkaroon ng deadly disease. Meaning 12 years ago pa lang siyang namamatay. At speaking of 12 years ago nakakuha na nga tayo ng confirmation sa totoong edad ni Jewelry Bonnie. At currently nga 12 years old na siya. Yes guys, yung crush nyo 12 years old pa lang. De joke lang. Pero ang magiging tanong nga dito kung 12 years old pa lang talaga itong si Bonnie, bakit nung time na nakita natin siyang na-capture ni Blackbeard na may sea stones, bakit hindi bumalik sa normal itong katawan niya? Bakit hindi ito naging bata kung ito pala talaga ang normal state ng katawan niya? Hindi kaya hindi na talaga ito yung katawan ni Bonnie? Dahil kung iisipin nyo guys possible pa nga rin yung theory na patay na talaga yung totoong Bonnie. At in fact clone na lang siya. Since sinabi nga sa spoilers na although natagpuan pang buhay ni Kuma yung daladalang sanggol ni Genie, which turns out na si Bonnie meron nga rin daw itong deadly disease. So possible pa rin yung theory natin na isa na nga lang clone si Bonnie. By the way, kung hindi nyo pa nga napapanood yung video natin patungkol dito panoorin nyo na. Ilalagay ko na nga lang yung link neto sa comment section sa ibaba. Anyway, mabalik nga sa topic natin kung iisipin nyo nakakapagtaka na nga ngayon itong nakita nating memory
bubble na pinasok ni Bonnie. Dahil kung ni-reveal na nga sa chapter na to na hindi talaga totoong tatay ni Bonnie si Kuma at in fact may dugo siya ng isang celestial dragon at malamang nakita niya ang lahat ng ito sa memory bubble na pinasok niya, bakit kinukonsider pa rin niya as tatay itong si Kuma? Dahil ba sa siya yung nagpalaki dito o dahil sa siya mismo ang gumawa dito sa pamamagitan ng memory ni Genie? Kasi kung napansin nyo nga sa unang scene ng pagpasok ni Bonnie sa bubble memory na inaakala nating lahat na memory ni Kuma, dahil sa sinabi nga ito ni Dr. Vegapunk, bakit yung unang scene na nakita dito ni Bonnie yung scene na ginugulpi na si Kuma sa God Valley? Bakit hindi yung scene na mas maaga pa? Bakit hindi nakita ni Bonnie kung paanong na-capture yung pamilya ni Kuma papunta sa Merijoa? Di ba kasama pa yon sa memory ni Kuma? Bakit dito kaagad sa God Valley yung nakitang memory ni Bonnie? Dahil ba yan sa hindi pala talaga memory ni Kuma itong napasok ni Bonnie? Bagkos memory ito ni Genie? Dahil coincidentally nga itong unang scene na nakita ni Bonnie kay Kuma sa God Valley, ito rin yung unang beses na magkita itong sila Genie at Kuma. Ito kaya yung point of view ni Genie? Itong memory kaya na ayaw ipapasok ni Vegapunk kay Bonnie kay Genie talaga at hindi kay Kuma? Ito kaya yung ginamit niya para buhayin itong mamamatay na anak ni Genie na it turns out na si Jewelry Bonnie? Anyway, lahat nga ng yan syempre masasagot na sa mga susunod na chapters, since ito na nga yung tinatalakay ngayon. Bale overall nga isang solid na 3 chapter flashback itong ibinahagi sa atin ni Oda patungkol kay Kuma. Probably sa next chapter matatapos na itong flashback na to, at although hindi nga maganda yung kinahinatnan ng buhay ni Kuma, still may mabubuti pa rin namang nangyari sa kanya, at malamang ito yung tinitreasure niya. Kaya nga nakita natin na kahit anong hirap pa ang pinagdaanan ni Kuma lagi niyang pinipiling maging mabuti. Mabuti sa lahat dahil alam niya na dadating din ang araw na yung sinasabi ng tatay niya magkakatotoo. Dadating yung Sun God Nika para iligtas ang lahat ng tao mula sa kasamaan ng world government at mga celestial dragons. 太古の昔にいつか自分たちを救ってくれると信じた伝説の戦士だそうだ。太陽の神ニカ。運命の事件は38年前ゴッドバレーで起きた。ロックス海賊団がその島で壊滅したとニュースが報じたのだ。ゴッドバレー行くぞ。歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうか。あの娘がフィガーランド家の血筋でもか。ロックスか。初めてなのかい？ロックスが会いたがってた。カムサリー